I almost forgot the name of the one commented regarding this topic, no? I almost forgot the name, pero alam mo, salamat sa'yo dahil makakapagbukas ako ng bagong topic sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin ito, nakakalimutan ko lang. Okay, matalino ito nagtanong na ito eh. Napakatalino po niya. Sobrang talino po niya talaga. At ako, alam niyo ang wish ko, panalangin ko talaga sa Lord, lahat ng mga nakikinig sa akin, lahat ng mga nanonood sa akin, talagang natututo naman po. Kasi isang malaking bagay po for me bilang ginagamit ng Lord, especially some more than 2 years back, I started this channel. Hesitant ako sa una, marami na nagsasabi, why don't you, nung pandemic, may nagsabi sa akin, friend, why don't you make a vlog regarding Jesus? Maybe it's not yet time. Then, more than 2 years after, 2022, that's the appointed time. September 15 of 2022 of last year. 2 years ago rather. Kaya sabi ko, at least may ganitong katalinong nagtatanong. Gusto ko pong ganito. Kung ganito lahat ng mga bagsak ng tanong sa akin, ganado akong sumagot. Oo. Kasi yung iba, maganda pong nagko-comment kayo. I mean, pero ito may wisdom siya eh. May wisdom po ito nagtanong na ito sa akin. I forgot dahil nabasa ko po yung comment niya kanina. May mga ginawa kasi ako, pero sabi ko, ay, pagtutuunan ko ito ng pansin. Sabi ko, matalino ito. Gusto ko itong tanong niya ito. Ito siya. Ito yung tanong niya. Ipaparaphrase ko na lang. Kung magra-rapture daw kasi, di ba, magra-rapture, mabubuhay yung mga bangkay ng mga namatay na. You know what? He's talking about dun sa mga namatay ng Kristiyano. Makinig po tayong mabuti. May sense yung tanong niya. Nakalibing yung may mga inilibing na Kristiyano, di ba? May mga crinimate. Hindi po problema sa Diyos yung mga crinimate. Kaya po ni Jesus buhayin yan. Walang problema yon, di ba? Huwag nating maliitin si Lord, huwag natin siyang i-underestimate. Okay? Ito ang tanong niya. Hindi ba pag namamatay daw tayo dito pag namamatay ang mga Kristiyano sa church age, hindi ba pumupunta ang kaluluwa raw sa heaven? Diretsyo ng third heaven. It makes sense. True. Yes, totoo po. Pero kung sasagutin ko po kasi siya doon sa comment section, tatagal, tamad ako mag-type. Pero mas madaldal akong tao, kaya magre-record ako. Di ba? Oh, it makes sense on my part also. Kaya ang nangyari, ito yung question niya. Kung yung mga kaluluwang yan nasa heaven na, ibig mong sabihin, sabi niya, sa rapture, yung kaluluwang nasa heaven na babalik pa raw dito sa lupa para pumunta doon sa mga bodies? Ang sagot ko, yes. Kasi wala rin ako ibang maisip. Pinag-isipan ko po yung mabuti. Yes, babalik po talaga. Kung saan siya nakalibing, yung kanyang spirit babalik doon, hindi naman problema sa Lord yan eh. Madali lang po may accomplish ng Lord lahat yan. Makapangyarihan si Jesus eh. Babalik doon, yung kaluluwa, yung spirit. Babasok ulit doon. Babangon, resurrected. Anong problema doon? Wala pong problema doon. And I believe, ito pong gusto ko sabihin sa inyo, I believe itong nag-comment na gano'n, hindi siya naniniwala pag namamatay ang isang Kristiyano na may kaluluwa. Naniniwala itong nagtanong na ito na soul sleep. Ganon pa mang sinabi kong may wisdom yung kanyang tanong kasi magbe-benefit yung mga nakikinig dito sa channel na ito. Na ganon din ang iniisip. Well, ibalik ko yung tanong niyang paraphrase. Sabi niya ganito, nagtataka lang ako sa iba. Kanya, kasi marami namang mababasa sa Biblia pag namamatay daw ang tao, di ba? Pumupunta na yung kaluluwa raw sa langit, parang gano'n. Ibig sabihin, magiging peaceful na lang. Pero ba't pa raw babalik siyang kaluluwa sa grave pa magra-rapture? Well, ang totoo po, talagang babalik po yung kaluluwa. Kasi lahat ng spirit, kasi ang body po natin consists of 3 parts. Body, spirit, and soul. 3 po yan. Alam niyo kung bakit? Nire-represent niya ng Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. The Holy Trinity is 3 persons in one God. Ganyan din niya i-create itong mga katakatawan natin. Alam niyo kung bakit? Kasi, sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 26, mga Bible po kayo, basahin po ninyo. Lalangin natin ang mga tao ayon sa wangis natin. At nang sinabi ito ng Diyos, hindi niya kausap mga angels. Hindi siya nakikipag-usap sa anghel. Dahil ang mga angels po, created beings lang. Hindi niya pwedeng kausapin ang mga anghel na mga create lang niya. Ang nag-uusap, 3 persona sa iisang Diyos.
Natin, kanya. Sa English, mas maganda. Let us make man in our own image. Alam ko sabihin niyang our own image sa mga angels. Created beings lang ang mga anghel. Ang mga angels. It doesn't make sense. So ito nagtanong na to, I salute you. I don't know. I'm not sure whether you believe everything I'm saying here. But okay lang po yun kasi magbe-benefit yung maraming nakikinig dito o nanonood sa channel na ito dun sa tanong mo. Tama po. Ganito po mangyayari. Para praise natin lahat. Isang believer, halimbawa, wag naman po sana, pero inabutan ng physical na kamatayan. Kasi magbigay na lang po tayo ng sample yung mga namatay na dati. Matagal lang namatay na, halimbawa, may isang believer, namatay siya ng 1551. Believer siya. Namatay siya ng 1551. Siyempre, yung kanyang espiritu, pumakay Kristo na. Pumunta na kay Jesus Christ yung espiritu niya, yung kaluluwa. Di ba? Oh. Ngayon, halimbawa, nag-rapture itong panahon na to. Yung spirit niya, kung saan siya nakalibing, pabalik uli doon. Doon sa libingan yan. At mababuhay siya. Bago na. Yung sinasabi ng Thessalonians, may bago siyang katawan, glorified body na. Ganun lang po kasimple. Hindi komplikado ang Biblia. Aralin lang po natin siya. Okay? So, regardless ng inyong pinaniniwalaan, alam niyo ako, whenever gumagawa ko ng mga vlogs na tulad nito, lalo na mga mensahe tungkol sa Lord, hindi ko po pinipersuade ang sino man to believe. Pero, itong gusto kong sabihin, whenever gumagawa ako ng mga ganito, nandoon yung katotohanan ng mensahe, let the Holy Spirit touch your souls and your hearts. Sapagkat yung pong pinakamahalaga sa lahat. Especially kung ang message o topic natin ay salvation issue. Napakahalaga ng salvation. Wala tayong ibang pwedeng gawin upang maligtas tayo maliban na maniwala lamang tayo sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sapat na po yun. Walang labis, walang kulang. That's all for now. Bye-bye.